Good day mga ka-sports natin dyan. Kapapasok pa lamang na balita, try out para sa national team sa Alas Pilipinas 2025. Alam nyo ba na karamihan ng mga players ngayon pagdating sa Creamline Goal Smashers, kahit sabihin natin na halos karamihan dito ay walang tapon, alam nyo ba na hindi sila imbitado? Halos piling-pili lamang ang inimbitahan para mag-try out nga para sa national team sa Alas Pilipinas 2025 na kanilang binubuo. Kahit sabihin natin na nag-Grand Slam ang Creamline Goal Smashers, ang mga superstar dito ay hindi man lang pinansin at binaliwala nga, at kahit sa tryout para sa national team ay hindi nga sila inimbitahan. Aalamin natin ang buong katotohanan at ang buong detalye kung bakit binaliwala ang mga star players ng Creamline. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Alas Pilipinas, alam nyo na mayroon na naman pa-try out. Kung noon nga ay pabago-bago tayo ng mga players, well, aasahan na natin ito ngayon 2025 sapagkat bago na naman ang Alas players, kung saan nga inilabas na nga nila ang kanilang listahan sa mga inimbitahan para mag-try out nga. At kung sino ang mapipili, sila nga ang sasabak sa international competition. Pero alam nyo mga ka-sports na talagang nakakagulang tangto at nakakagulat talaga para sa mga fans nga ng Creamline Goal Smashers. Maliban nga kay Tots Carlos, Pangs Panaga, ay wala ng Creamline players na naimbitahan pa. Yes, tama ang inyong narinig. So ibig sabihin, ang mga dekalibre at mga magagaling na players ng Creamline ay hindi nga imbitado. Ang atin ngang MV Fonts ay wala sa listahan na inimbitahan para mag-try out nga at makuha ng Alas Pilipinas. Sa totoo lang, malaki sana ang tsansa na makuha itong si MV Fonts dahil di kalibre naman talaga ito at magaling. May napatunayan na, may MVP Fonts nga tayo na isa na palaban sana. Kahit hindi katangkaran, mabilis naman kumilos at matindi rin ang kanyang floor defense. Pero gayon pa man, nagtaka talaga ang mga fans ni Bernadette Fonts dahil hindi nga siya kasama sa napili nga ngayon na mag-try out nga para sa Alas Pilipinas, kahit meron na nga siyang awards na MVP at final MVP, pero hindi rin ito napansin. Speaking nga sa hindi napansin, hindi lang naman si Bernadette Fonts, kahit nga ang kanyang co-player na si Queen Darna Gemma Galanza ay wala nga rin ngayon sa listahan para sa Alas Pilipinas. Try out nga sana, pero alam natin na noon nga ay nasubukan na rin ang ating Queen Darna Gemma Galanza dahil napabilang naman siya sa Alas Pilipinas, kung saan nagkaroon nga siya ng podium finish at may bronze medal nga siyang naiuwi rin. Pero sa ngayon ay hindi nga kasama si Queen Darna Gemma Galanza sa nasabi nating pa-try out nga ngayon sa national team. At syempre, ibig sabihin ay wala nga si Gemma Galanza sa Alas Pilipinas. Baka kasi nakita ng pamunuan ng Alas na hindi na ganoon katindi ngayon si Gemma Galanza dahil baka meron nga rin siya talagang iniinda pa, kung kaya hindi nga siya napili nga ngayon. Pero magaling yan si Gemma Galanza at kita naman natin na palaban siya. Noon ngang nakalaban niya ang Team Indonesia. At ang ating Phenom superstar Alyssa Valdez, nakakagulat rin dahil ito ngang si Valdez ay isa sa mga madalas noon na nakikita natin na nagre-represent ng Alas Pilipinas at naging team captain na rin siya, pero sa kasalukuyan ay laglag rin si Valdez at hindi nga rin siya kasama para sa naimbitahan mag-try out nga ng Alas. So ibig sabihin si Alyssa Valdez ay wala rin. Sayang, dahil kahit sabihin natin na si Alyssa hindi pa bumabalik ang kanyang dating bangis, pero meron naman siyang leadership. Sana kahit
papaano ay sinama si Valdez dahil malaki ang maitutulong niya para sa kanyang mga star players rin na makakasama dahil veterana na si Valdez at meron na siyang experience, meron rin siyang mai-share sa kanyang mga kasamahan sana sa Alas. Gayunpaman, wala nga si Alyssa Valdez at ang ating beautiful Michelle Gumabaw ay hindi nga rin naimbitahan para mag-try out sa national team. So, si Michelle Gumabaw kasi ay bagong kasal pa lang, kung kaya kahit sabihin natin na meron rin siyang MVP na awards ay hindi nga rin siya pwede sa kasalukuyan, kaya baka talaga hindi siya inimbitahan. Pero magaling yan si Michelle Gumabaw at makipagbrasuhan man sa ibang bansa ay hindi ito aatras dahil sobrang lakas nito pumalo at magaling rin itong mag-blocks. Gayunpaman, wala nga ang ating beautiful Michelle Gumabaw. At si Bea De Leon na isa rin sa mga palaban ng nasabi nating Creamline Cool Smashers, maituturing natin siya na star players na rin pero hindi nga rin siya kasama sa mga naimbitahan. Pero si Pangs Panaga ay kasama nga, si Tots Carlos rin. Si Gia Amazing ay napasama nga rin sa inimbitahan. So ang ating Kyle Negrito, kahit sabihin natin na nasa number 1 standing siya pagdating sa best setter madalas, ay hindi nga rin siya napabilang para nga sa Alas Pilipinas sa kasalukuyan. Ano kaya ang pamantayan ngayon ng Alas Pilipinas? Bakit hindi kasama ang karamihan ng mga players ng Creamline Cool Smashers? Napapatanong tuloy ang mga karamihan na netizen, baka mataas na raw ang standards ng pinipili ng Alas Pilipinas players na isasama, or baka gusto nila fresh na naman ang mga looks ng mga players. Sa tingin nyo, bakit hindi naimbitahan ang karamihan ng mga players sa Creamline? Comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.